Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento at ito ang huling linggo para sa pagdating ng Pasko sa ating buhay. Sana tayong lahat ay handa sa pagdating ng ating mananako. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Ang mga araw na iyon ay umalis si Maria at nagbabadaling naparoon sa bulubundukin sa isang lungsod ng Huda. At pagkapasok sa bahay ni Zacarias ay binati niya si Isabel. Ngayon nang marinig ni Isabel ang bati ni Maria, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay lumukso at tapuspos si Isabel ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas na ang sabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. At bakit ipinagkaloob sa akin ng ina ng aking Panginoon ay magsadya sa akin? Sapagkat pagkarinig ko sa tinig ng iyong bati, ay lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Umapalad iyaw mga sumasampalataya na mangyayari ang mga bagay na ipinasasabi sa kanya ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ngayon ay Pasko na naman at darating ang kaarawan ng ating Panginoon. At katulad ng mga nagdaang maraming Pasko, maraming mga tao ang nagsisiuwi sa kanilang mga pamilya. Kung ito man ay nasa ibang bansa, sila ay nagsisikap na umuwi sa Pilipinas upang sa ganon makasama nila ang kanilang pamilya. Yung mga nasa Maynila o sa iba't ibang lugar at yung kanilang pamilya ay malayo sa kanila, pinipilit nilang umuwi sa kanilang pamilya upang sa ganon makapag-celebrate sila ng Pasko, sapagkat ang tunay na Pasko ay naroon sa pagkakaisa. Ang tunay na Paskong kaligayahan ay naroon sa pagsasama-sama, sapagkat dito mo mararamdaman ang tunay na pagmamahal, ang tunay na paglilingkod sa bawat isa. Minamahal ko mga kapatid, ang tema ng ating selebrasyon ngayon ay kaligayahan, dulot ng pagkakaisa, dulot ng pagkikita, dulot ng paglilingkod, at gayon din ang presensya ng ating Panginoon sa bawat isa. Kung pagbabalikan natin ang nakaraang 3 linggo, ang concentration ng mga pagbasa ay kay Juan Bautista, kung papaano tayo inihahanda niya sa pagdating ng Pasko sa ating buhay. Ngayon sa linggong ito, ang pinakasentro ay ang ating mahal na ina, si Virgin Mary. At ang ebanghelyo ngayon ay yung visitation, yung pagdalaw ni Santa Maria sa kanyang pinsang si Isabel. Kung titingnan natin at pagbabalikan sa Annunciation nang ipahayag ng anghel na si Gabriel na manganganak si Maria, ay ganun din nagpahayag siya ng isang balita kay Isabel na sa kabila ng kanyang katandaan, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay pinagkakaloob pa rin ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kanila ng kanyang asawang si Zacarias sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng anak sa kabila ng kanilang katandaan. At kung titingnan natin at pagbabalikan din natin
Nung bago iwanan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, doon sa huling apunan na nagbigay siya ng napakagandang utos at aral. Magmahalang kayo sa bawat isa. Malalaman ng daigdig o ng mundo na kayo ay mga alagad ko kung kayo ay nagmamahal sa bawat isa. At ipinakita nga niya ang tanda ng pagmamahal. At ang tanda ng pagmamahal na yon ay nang siya ay naglingkod sa kanyang mga alagad. Nang hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Ito ay tanda ng tunay na pagmamahal. Ito ay tunay na tanda ng pagtanggap sa kanyang mga alagad at sa bawat isa. Minamahal kong mga kapatid, kung titingnan natin sa Banal na Ebanghelyo ngayon, sa buhay ni Maria, ay makikita natin yung pagsunod ni Maria sa utos at aral ng ating Panginoon. Alam natin, minamahal kong mga kapatid, sa Annunciation, nang ipahayag ng anghel na maglilihi at manganganak si Maria, tinanggap niya sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito yung presensya ng ating Panginoon sa kanyang buhay, ang siyang nag-udyok ngayon upang gawin yung kautosang iniwan ng ating Panginoon, pagmamahal at paglilingkod. Tingnan natin yung attitude, yung nangyari kay Maria. Kung siya lamang ay katulad natin o ng ibang mga tao, hindi niya gagawin na siya ay pupunta at dadalaw sa kanyang pinsang si Isabel. Alam natin na siya ay nagdadalang tao. Siya ay halos kagampanan na. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay ginawa pa rin niya ang utos ng ating Panginoon. Napakahirap ng kanyang kalagayan. Ano ang ginawa niya? Magka-travel siya ng 3 or 4 days pasimula sa kanyang bayan na Nazareth papunta sa Huda. At ano ang sasakyan niya? Isang donkey. 3 araw sasakay, maglalakad. Ang daan ay napakahirap. At ito ay napakahirap sa kanyang kalagayang pagbubuntis. At maaari siyang makunan kung patuloy siyang maghihirap. Subalit sino ang nag-udyok sa kanya? Ang nag-udyok sa kanya ay yung ating Panginoon na nasa kanyang sinapupunan na. Na kung ang ating Panginoon ay nasa ating buhay, hindi natin isa sa alang-alang ang lahat ng hirap, ang lahat ng danger. Magampanan lamang natin ang tungkulin, ang aral ng ating Panginoon. At ano ang effect ng nangyari sa pagdalaw na ito ni Maria? Sa parte ni Isabel, nakita natin at napakaliwanag sa Banal na Ebanghelyo yung sinasabi niyang kasiyahan. Kasiyahan, maaari yung kasiyahan na yun ay isang material o physical na kasiyahan. Sapagkat sa pagdalaw ni Maria sa kanya, alam niya na siya ay tutulungan ni Maria. Siya ay manganganak. Sa kabila ng kanyang katandaan ay mahirap ang kanyang katayuan. Subalit naririto ngayon si Maria maglilingkod sa kanya. At maring yun ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Subalit hindi lamang yung kaligayahan yun, minamahal ko mga kapatid. Sapagkat nakapakaliwanag ng sinasabi niya na siya ay natutuwa. Natutuwa sapagkat ang kanyang sanggol sa sinapupunan ay naggagalaw nang mapakinig niya ang bati ng ating Panginoon. Sino ako para ako'y dalawin, batiin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat nang mapakinggan ko ang iyong bati, ay naggagalaw sa aking sinapupunan ang aking sanggol. Minamahal ko mga kapatid, yung presence ni Maria ay nagbigay ng katuwaan kay Isabel. At ito ang napakaganda. Sapagkat makikita natin yung pagkakasama-samang yon ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Sa parte ni Maria ay kaligayahan din ang kanyang nadama. Kaligayahan sapagkat natupad
yung utos ng ating Panginoon na siya ay nagmamahal, subalit naroon siya at maglilingkod, tanda ng pagmamahal na yon. Ano ang mensahe dito sa atin, minamahal ko mga kapatid? Kung si Maria, dahil nasa kanya yung presence ng ating Panginoon, ay nagbigay ng pagmamahal, nagpakita ng pagmamahal at paglilingkod sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ganon din sana ang bawat isa sa atin. Na sa bawat isa sa atin, yung presensya ng ating Panginoon ay dapat makita sa atin. Yun na nakita ni Isabel kay Maria nang dumating siya. Sapagkat naroon sa kanya ang ating Panginoon. Ganon din ang bawat isa sa atin. Sinasabi nga sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Santa Misa, ang ating Panginoon ay nakikiisa sa atin. Ang presence ng ating Panginoon ay nasa atin. At kung ito ay nasa atin, dapat ito'y makita ng lahat ng makakasama natin, makakausap natin, na nakikita nila na ang ating Panginoon ay nasa ating buhay. At dahil dito, tayo ang magbigay ng kaligayahan sa ating kapwa. Ganon din, minamahal ko mga kapatid, china-challenge tayo. Kung ang ating Panginoon din ay nasa ating buhay, tularan natin si Maria. Tupdin natin yung kautusan ng ating Panginoon, na ipakita natin yung ating pagmamahal sa ating kapwa. At hindi lamang ito sa salita, gawin natin ito sa gawa, na sa kabila ng lahat, kung ito man ay mahirap, kung ito man ay mayroong danger, katulad ni Maria, ginampanan niya, tinupad niya ang lahat ng utos ng ating Panginoon, sapagkat dito magkakaroon ng tunay na pagkakaisa, ng tunay na paglilingkod, na magdadala sa atin sa lahat ng ating kaligayahan. Yun nga lamang, minamahal ko mga kapatid, ang ating paglilingkod ay bukal sa ating kalooban at hindi sa pilitan. Sapagkat kung ito'y magagawa natin, ito ang tunay na pagbibigay. Sapagkat ito'y sinabuhay ng ating Panginoon, na nang siya ay nagbigay ng kanyang buhay, ibinigay niya ang lahat-lahat para sa atin. Ipinakita niya yung paglilingkod na yon, tanda ng kanyang pagmamahal. At ito ay wala siyang iniwan sa kanyang sarili, kundi binigay niya ang lahat. Nagsimula niyang ibigay ang kanyang sarili ng unang Pasko, nang siya ay panganak at nakiisa sa atin. Siya ay nagpakababa upang sa ganon makasama natin. At sa pakikisama sa atin, nakita niya ang lahat ng ating pangangailangan. Nakita niya ang tunay nating pangangailangan na dapat niyang paglingkuran. At ito'y pinakita niya sa lahat ng kilos niya, sa kanyang mga aral. Sana, minamahal ko mga kapatid, tularan natin ang ating Panginoon ng pagbibigay, sapagkat ito ang tunay na diwa ng Pasko, ang tunay na pagbibigayan, sapagkat sa pagbibigayang ito, dito natin makikita ang tunay na kaligayahan. Naligayahan si Isabel, nang dalawin ng ating Panginoon at siya ay paglingkuran. Lumigaya si Maria nang matupad niya ang kautusan ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito, minamahal ko mga kapatid, kung ito ay present sa ating pagdiriwang ng Pasko, masasabi natin, ang ating Panginoon ay nasa mundong ito, nasa ating buhay, at dapat lamang tayo ay magpatuloy ng pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko sa ating buhay, lalong-lalo na sa taong ito. Naligayahan si Isabel, tanda ng tunay na presensya ng ating Panginoon. Si Maria ay ganon din. Sa presensya ng ating Panginoon sa kanyang sinapupunan ay naroon ang tunay na kaligayahan. Kahit sana, minamahal ko mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng Paskong ito, gawin natin yung presensya ng ating Panginoon ay nasa ating buhay, nasa ating pamilya, at nasa bawat pagdiriwang natin upang masasabi natin, ito ang tunay na Pasko. Ito ang tunay na pagbibigayan.
Ito ang tunay na paglilingkod at ito ang tunay na pagmamahalan. Pakitingnan ho ninyo yung announcement pagkatapos ng blessing sapagkat naroon yung schedule ng mga misa sa Pasko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, sana sa Paskong ito, ang presensya ng ating Panginoon ay nasa ating buhay sapagkat ito ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan at kaligtasan. At naway pagpalain ko ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo papayaman. Salamat sa Diyos.